Nang pumasok siya roon ay nakita niya ang built-in closet na may 2 partisyon. Ang nasa kanan ay may silver plate kung saan nakasulat ang pangalan niya, habang sa kaliwa ay pangalan naman ni Ryan ang nakasulat. Binuksan niya ang may pangalan niya. Napaawang ang bibig niya nang makitang kumpleto ang mga damit na naroroon at ang lahat ng iyon ay mahihinuhang bago lahat. Napailing siya. Mukhang kasama talaga siya sa plano ng gawin ang silid na iyon. Maging ang banyo ay kumpleto rin sa mga sabon at iba pang toiletries na ginagamit niya. Paano nalaman ni Ryan ang mga ganoong detalye ng buhay niya? Baka sa mga magulang niya. Isa pa, halos sa bahay na rin nila ito naglalagi. She took deep breath and reached for her necklace. She opened the locket and saw Miguel's face. Matagal na tinitigan niya iyon habang marahang hinaplos-haplos. Magagalit ka ba kung susubukan kong magmahal uli? Kung susubukan kong ibigay sa iba ang puso ko? Tanong niya sa litrato. Ilang minuto na tinitigan pa niya iyon bago niya hinubad yon, gayon din ang engagement ring na bigay ni Miguel. Funny, pero pakiramdam niya ay nakahinga siya nang maluwag ng hubarin niya ang mga alahas na iyon. Tila nakalaya siya sa kung anumang pumipigil sa kanya. Siguro dahil tinanggap na niya sa kanyang sarili na wala na talaga si Miguel. Alam niya, hindi rin ito gugustuhin na tuluyan siyang mamuhay sa nakaraan. Miguel was gone and she was still alive. She had a life to live. Maluwag ang dibdib na kumuha siya ng isa sa mga bagong two-piece swimsuit na naroon. Isinuot niya iyon at pinatungan ng manipis na sarong na nakita rin niya sa closet. Hinayaan niyang nakalugay ang buhok niya. Humarap siya sa salamin at tingnan ang refleksyon niya roon. Pakiramdam niya ay bagong emery ang refleksyong nakikita niya roon. Hindi rin siya makaramdam ng guilt dahil gusto na niyang ituloy ang buhay niya at buuin uli ang puso niya. Napangiti siya nang pumasok sa isip niya ang gwapong mukha ni Ryan. Kakatwa ngunit nakikita niyang ito ang nais niyang makasama sa daang tatahakin niya sa hinaharap. Ipinasya niyang lumabas na ng silid at tunguhin ang beach. Hinubad niya ang sapin sa mga paa at nangingiti na lamang siya sa mga matang ukol mabagal na binaybay ang dalampasigan. Lihim na sa kanya ng humahangang tingin. Did she really drown herself in so much darkness that she failed to see the sun and the beauty of light? Kumuha siya ng maliliit na bato at inihagis isa ang mga iyon sa payapang dagat na kasim payapa yata ng loob niya ng mga sandaling iyon. Napapitlag siya nang biglang may umakbay sa kanya. She instinctively grabbed the arm, got away from it, and then twisted it. Isa lang iyon sa mga self-defense technique na itinuro sa kanya ni Miguel. Marahil ay naging mabuting estudyante siya dahil humiyaw sa sakit ang may-ari ng braso. Ryan. Bulalas niya nang mapagtantong braso nito ang pinipilipit niya. Agad na binitawan niya iyon. So sorry binigla mo ako sinong nagturo sa'yo noon impressed you executed it perfectly nakangiwing wika nito habang hinihimas ang nasaktang braso na namumula na nasisiguro niyang kukunot na naman ang noo nito kapag binanggit niya ang pangalan ni Miguel kaya pinili niyang huwag na lamang sabihin dito kung sino ang nagturo niyon sa kanya let me see Anya at sinuri ang braso nito namumula lang naman iyon at hindi talaga masasabing binigyan niya ito ng injury sa pagkagulat niya ay bigla na. Lamang nitong hinawakan ang kamay niya kapag ay salig naman niya tumutok ang paningin nito Emery she smiled well in moving on nakangiting wika niya naguluhan siya sa emosyong bumadha sa mga mata nito may nabasa siyang pagtutol doon ngunit. Bago pa siya makapagkomento ay agad nang nawala iyon good nito at tiningnan siya ng mataman nakadama siya ng hindi maipaliwanag na saya sa paghangang nakabadha sa mga mata nito hindi rin nakaligtas sa kanya ang ilang beses na pagtaas baba ng Adams. Apple nito pumitik siya sa hangin hoy anong nangyayari sa'yo nahipan ka ba ng masamang hangin, hinapit siya nito sa baywang habang hindi siya hinihiwalayan ng tingin she didn't know whether he hypnotized her she found herself nodding at him kung para. Saan ang tangong iyon ay hindi rin niya alam na malaya na lamang niya ang sariling sinasalubong ang mga labi nito at nang tuluyang maglapat ang mga labi nila bakit pakiramdam niya ay miss niya ito na para bang kay tagal niyang pinanabikan. Ang mga labi nito hindi muna siya mag-iisip tinugon niya ang halik nito huminto lang ito nang kailangan na nilang sumagap ng hangin isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito she had never felt so happy in her life pakiramdam niya ay tuluyan.
Na nitong sinakop ang puso niya, ang buong akala niya ay hindi na siya magmamahal uli, ngunit mali siya dahil sigurado na siya sa kanyang sarili na mahal niya ito, kung mas matindi pa iyon sa pagmamahal na naramdaman niya kay Miguel ay hindi niya alam. Basta ang sigurado lang niya ay mahal niya ito at hindi na niya ito ikukumpara kay Miguel, kahit kailan. Let's get out of here, wika nito, at muli ay wala siyang nagawa, kundi sumang-ayon na lamang. She was completely under his spell. She knew what would happen next, but she was ready. Hindi alam ni Emery kung paano sila nakabalik sa silid dahil tila sa isang iglap ay nakatayo na sila roon at hinuhubad na niya ang pang-itaas ni Ryan. Bahagya siyang napalunok nang tumambad sa kanyang mga mata ang katawan ni Ryan. She was stunned. Who wouldn't be? Ryan had one hell of a body. His body was so lean it had no room for excess fats. Nanginginig ang mga kamay na inilapat niya sa tiyan nito. Hindi naman siya nadismaya sapagkat nakadama siya ng hindi maipaliwanag. Nakasiyahan sa paghaplos doon, tila may kung anong kapangyarihan din iyon na nagbibigay sa kanya ng kakaibang uri ng sensasyon. He was smiling and urging her to touch him more. Kaya naman hindi na niya pinigilan ang sarili na halikan ang dibdib nito. She even bit his nipple playfully, making him gasp. Then he claimed her lips and invaded her mouth. Kapagwan ay binuhat siya nito at iniupo sa grupong mesa. Bahagya itong lumayo sa kanya at ubad ang maliit na telang tumatabing sa kanyang gadibdib. Gorgeous, he said in a voice that made her arch her body. Hindi rin niya alam kung bakit hindi siya nakakadama ng kahit katiting na hiya rito, rayong nakalantad dito ang mga dibdib niya. She just felt so at home with him. Kasabay ng pag-ungol ay napasabunot siya sa malagong buhok nito nang sakupin ng bibig nito ang isang dibdib niya, habang ang mga kamay nito ay abala sa paghaplos sa mga hita niya. Para siyang papanawa ng ulirat sa sensasyong hatid sa kanya ng ginagawa nito. Ryan. Paungol na sambit niya sa pangalan nito. Para siyang may hinahanap na kung ano pero hindi niya alam kung ano iyon, kaya wala siyang magawa kundi umungol at iliyad ang katawan. Maybe he knew what she needed because he carried her like a baby and walked towards the enormous bed. He deposited her on the bed. Then he straightened up, impatiently removed his pants, then joined her on the bed. I love you, he lovingly said before leading her to the magical world where everything was perfect, and there, they danced to the tarkib and melody that only the two of them could hear. Nakangiting pinagmasdan ni Emery ang gwapong mukha ni Ryan habang natutulog ito ng mahimbing sa tabi niya. He made love to her twice, 3 words, 8 letters, bulong niya rito bago masuyong hinaplos ang gilid ng mga labi nito. I love you, too. Akala ko tulog ka, bulalas niya nang sumagot ito at nagmulat ng mga mata. Hinila siya nito palapit dito. I couldn't sleep. I was thinking. Kinabahan siya. Ano ang iniisip nito? Dalawang isip na ba ito sa kanya dahil napagtanto nitong hindi pala ito ang nakauna sa kanya? Iniisip ko kung paano ako propose sa'yo. You know the right lines and the right words to say. Napaawang ang bibig na napatitig siya rito. Napakalayo pala ng itinakbo ng isip niya. But I just realized that I should you think of the right words to say when, in fact, I have had those in my heart for a long time. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito at tiningnan niya ng tuwid sa mga mata. 3 words, 8 letters, those are the only right words I know. Will you marry me? 4 words, 11 letters. Yes, I will, maluluhang sagot niya. Tinuyo nito ang mga luha sa pamamagitan ng mga labi nito bago inangkin uli ang mga labi niya. Napapitlag siya nang maramdaman ang matigas haparteng iyon ng katawan nito. Ganoon na lamang ang halakhak nito. Nang huminto ito ay bumaba ito og kama at binuhat siya papunta sa banyo. Round 3, bulong nito sa tenga niya, sa kapilyong kinagat iyon. Maingat na ibinaba siya nito sa bathtub bago tumalikod at kumuha ng sabon. Kapwa sila hubad kaya hindi nakaligtas sa paningin niya ang 1.5 pulgadang peklat sa kanang pisngi ng upo nito. Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng dugo sa tanawing iyon. Pwede kayang nagkataon lang na may parehong peklat sina Miguel at Ryan? Pwede kayang natataon lang na tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay si Miguel ang pakiramdam niyang kasama niya at hindi si Ryan. Na sa bawat halik at haplos nito ay si Miguel pa rin ang pumapasok sa isip niya. Nanginginig ang buong katawan na umahon siya mula sa bathtub, pilit na kinakalma niya ang sarili. Baka naman nagkataon lang ang lahat.
Pero bakit ayaw magpaawat ng mga luha niya? At ang 3 words 8 letters ay linya ni Miguel kapag nag-chi, I love you ito sa kanya. Miguel. Tawag niya kay Ryan. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng nagielong tubig nang lumingon ito. Nakangiti pa ito noong una subalit unti nang nawala ang ngiting iyon at napalitan ng pamumutla ng maunawaan ang sitwasyon. Natutop niya ang kanyang bibig at hindi makapaniwalang umiling-iling. The signs were all there. Pero pilit na binale, wala niya ang mga iyon dahil ibang mukha ang nakikita niya. Mary. P. Princess, let me explain, anito at kinabig siya upang yakapin ng napakahigpit na para bang wala itong balak na pakawalan siya. His body trembled just like hers. Nagpumiglas siya at pilit kumawala sa mga bisig nito. Nang makakawala siya ay binigyan niya ito ng mag-asawang sampal. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa labis na galit kaya naman sumigaw siya ng pagkalakas, lakas hanggang sa maubos ang lakas niya at tila kandilang unti-unting naupos na napasalampak siya ng upo sa sahig. She felt betrayed, she felt like a fool. Habang panahon na niloko siya nito. Bakit ito nagawa iyon sa kanya? Ano ang dahilan at pinaniwala siya nitong patay na ito? Bakit iba na ang mukha at boses nito? Ano ang karapatan nito para paglaruan ang damdamin niya? Pagkatapos ay babalik ito na taglay ang ibang katauhan at paiibigin uli siya. Hanggang kailan siya nito lolokohin? Hanggat hindi ito nabubuko. Humahagulhol na tinakpan niya ng mga kamay ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay mababaliw siya ng mga sandaling iyon. Hindi man lang ba ito naawa sa kanya noong mga panahong halos patayin na niya ang kanyang sarili sa pagdadalamhati dahil sa pagkawala nito? O baka nga abot, langit pa ang ngiti nito habang pinapanood ang paghihinagpis niya. Abot, langit na siguro ang pride at ego nito dahil napatunayan nitong kahit ibang mukha ang taglay nito ay kaya pa rin itong kuhanin ang lahat-lahat sa kanya. Princess. Basag ang boses na wika nito at tinangkang hawakan uli siya. Don't touch me. Sigaw niya. Tumayo siya at nag-aapoy ang mga matang tiningnan ito. You can go to hell and rot in there. Galit na wika niya bago nilisan ang banyo. Pagdating niya sa silid ay nagmamadaling nagbihis siya at nilisan ang lugar na iyon. Hindi niya pinansin ang pagtawag nito sa kanya. Wala siyang pakialam maghurumentado man ito. She was mad and she hated him so much. Anong nangyari, Mary? Nagtatakang tanong sa kanya ng kanyang ina. Nadatnan niya ito at ang papa niya sa sala nang umuwi siya. Magsusumbong na sana siya sa mga ito nang biglang pumasok sa isip niya ang naging pag-usap nila ng kanyang ina kaninang umaga, pati na ang kakaibang pakikitungo ng mga ito kay Ryan. Alam po ba ninyo ang totoo tungkol kay Ryan? Tanong niya. Umaasa siyang mali ang kutob niya. Yumuko ang mga ito, patunay na alam ng mga ito ang totoo at siya lang talaga ang nagmukhang tanga. Paano nagawa ng mga ito na pagkaisahan siya at ilihim sa kanya ang lahat? Kukumprontahin na niya ang mga ito nang marinig niya ang pagdating ng isang kotse. Ugong iyon ang sasakyan ni Ryan kaya daling nagtungo siya sa kanyang silid at lock iyon. Hindi nagtagal ay narinig niya ang pag-alis ng sasakyan ng mga magulang niya. Napailing siya. Napakalaki ng tiwala ng mga ito kay Ryan para iwan siyang isa sa kamay ng lalaking nagdulot sa kanya ng iba yung sakit ng kalooban. Princess, Mary, please let me explain. Let's talk, pakiusap ni Ryan. Go away. Sigaw niya. Dinampot niya ang vase na nakapatong sa bedside table at ibinato iyon sa pinto ng kwarto niya. Galit na galit talaga siya ng mga sandaling iyon. Huwag kang magkakamaling buksan ang pintong yan. Pagbabanta niya. May palagay kasi siyang ibinigay rito ng mga magulang niya ang master keys ng bawat pinto sa bahay nila. Mary. Damn you. Anong karapatan mo para paglaruan ang damdamin ko? Hindi kita mapapatawad. Umalis ka na. Umalis ka na. Humahagulhol na sigaw niya. I hate you. Tinungo niya ang kabinet na lagayan ng yearbook niya noong elementarya at mabilis na hinanap doon ang litrato ng Ryan na naging kaibigan niya. Nakita naman agad niya iyon. Napapikit siya ng mariin nang makitang hindi Yuson kundi Rosales ang apelyido ng kaibigan niya. Napansin din niyang mainunal ito sa itaas ng kaliwang kilay.
Bakit ba hindi niya naisipang tingnan ang album na iyon noon? Nasa harap na niya ang mga ebidensya pero hindi niya nakita ang mga iyon. Kaya pala sa bawat kilos ni Ryan ay nakikita niya si Miguel, iyon pala ay iisang tao lang ang mga ito. Ang tanga mo. Emery. Ang tanga mo. I was CID agent. Natigilan siya nang marinig ang tinig ni Ryan. Ang akala niya ay umalis na ito. Dahan siyang lumapit sa pinto at umupo sa sahig habang patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha niya. Hindi niya alam kung bakit gusto rin niyang marinig ang sasabihin nito. Nang makita kita noon sa Cubao, I was keeping an eye on terrorist on the loose. But everything changed when I caught a glance of you. Napapikit siya. Nanumbalik sa isip niya ang araw na nakilala niya ito.